Daan-daang libong o daan-libong sasakyan ang inaasahang babiyahe sa EDSA pala ngayong araw. Ang latest sa lagay ng trapiko sa EDSA sa ulat on the spot ni Steve Dailisa. Steve? Connie, andito tayo ngayon sa bahagi ng EDSA sa tapat ng isang malaking mall. At sa ngayon, itong northbound direction ay moderate to heavy ang traffic situation dito. Kanina pa na ganito yung sitwasyon. At yung kabilang yung southbound direction ay medyo mas mabilis. Kanina nagkaroon tayo ng opportunity, Connie, na maikot yung northbound direction ng Balintawak. Medyo mabagal din yung usad ng mga sasakyan doon, lalo na yung mga patungo ng NLEX. Alam mo, yung ganitong sitwasyon, Connie, ay inaasahan ng MMDA na talaga namang magiging mas malala pa hanggang mamayang gabi, lalo pat ang inaasahan nila batay dun statistics at vehicle volume count ng MMDA Traffic Engineering Center ay tuwing Biyernes mataas ang bilang ng mga sasakyan, lalo na sa EDSA. Doon sa pinakahuling bilang nila, Connie, ay umabot sa 265,000 vehicles yung dumaan sa EDSA Biyernes noong nakaraang linggo. Ang bilang na yan, Connie, inaasahan na mas madaragdagan pa, lalo pat ngayong araw yung inaasahang bugso ng mga Christmas parties. Ngayong araw din yung inaasahang pagdagsa ng mga kababayan natin, ng mga kapuso natin sa iba't ibang mall para samantalahin yung mga mall sale. Idagdag mo pa dyan yung mga a-attend ng mga concert. Kaya nga binabalaan na ng MMDA yung mga kapuso nating motorista na kung kayo po ay susuong sa inaasahang traffic ngayon ay magbaon ho kayo ng pasensya. Ang sabi ni MMDA Chairman Francis Tolentino kahapon, hindi naman sila nananakot, pero ang sinasabi nila sa mga motorista ay planuhin yung kanilang pagpunta doon sa mga mall o doon sa mga pupuntahan nilang restaurant o hotel para nang sa gayon ay hindi rin lahat-lahat magsabay-sabay. Lalo na, Connie, meron ding mga kapuso tayo na papauwi na sa kanilang mga probinsya. Yun nga kalsada patungo sa airport, talaga namang inaasahan na magsisikip din yun, lalo pat fully booked ang mga flights sa NAIA Terminals 1, 2 at 3. Kaya nga ang abiso nila dun sa mga pupunta sa mga terminal ay agahan kung meron silang allowance dati na 3 oras, gawin ng 5 oras para masiguro na makakasakay din sila ni kanilang mga sa pinakababantayan ng MMDA. Kung mapapansin na yung mga additional na traffic constables, ito yung Task Force Kalakhan na dineploy ngayon, nasa 120 yung sa buong EDSA na dinagdag mula alas 5 ng madaling araw kanina hanggang alauna yung first shift, at may papalit ulit na shift mamaya para nang sa gayon ay makatulong sa pagmamando. Ang particular designation ng mga ito ay malapit sa mga malls, lalo pat dito nagsisikip yung daloy ng trapiko kasi makikita mo may mga pumapasok na bus at syempre maya-maya lamang ay meron ng mga mag-aabang ulit ng mga pasahero para makasakay at makauwi dun sa kanilang mga bahay. Ang abiso pa rin dun sa mga truck drivers ngayong araw, Connie, bawal sila sa mga kalsada ng Metro Manila mula alas 5 ng hapon mamaya hanggang alas 12 ng hating gabi. Pwede lamang dumaan yung mga truck sa portion kung magagaling sila ng NLEX via A. Bonifacio at magtutuloy-tuloy sila sa pier. So yan muna ang patuloy nating pagbabantay sa traffic dito pa rin sa bahagi ng EDSA. Balik sa'yo, Connie. Yes, Steve. Alam mo, may just an observation. Sa likod mo kanina kasi may mga MMDA nga. At napansin lang natin, yung mga bus talagang nakabalandra pa rin mismo doon sa tapat pa rin ng mga MMDA kahit na bawal. At parang hindi na rin nasisita. Ano ba ang lagay dyan? Nakikita ba natin, Steve, kung ito ay, kasi sabi mo ang daming pinakalat pero ang dami rin mga bus na parang pasaway pa rin kahit sa harapan mismo ng MMDA. Ayun na nga, kasi kung tutusin, merong loading bay dito sa mall na ito. So dapat yung mga bus, papasok muna sila sa loading bay, doon na lang magbababa at magsasakay. Ang kaso nga, may iba talaga na mga pasaway. So ang pakiusap ng MMDA ay makisama rin, lalo na yung mga kanina na na-hit and run naman ng isang AUV sa bahagi ng Cubao. Yan ay dinala na sa isang ospital sa Quezon City at posibleng maoperahan pa nga. Ang pakiusap ng MMDA, dahil medyo marami yung deployment nila ng traffic enforcers, magdahan-dahan din yung mga motorista. Yung driver ng AUV na yon ay naplakahan din naman at kasalukuyan na pinatrace yung kanyang plaka sa LTO, Connie. Alright, maraming salamat Steve Dailisan at good luck po sa ating lahat na babiyahe ngayon.